Sa wakas, natapos din mga kasari yung uminom sa labas. Ayan, kaya magsarado na kami. Sila lang inaantay namin kasi sayang din naman yung kita. So, ayan pala yung in-order naming alak na gabi na dumating. Ayan, yung iba nakalagay sa sako kasi wala kaming case. Saka, ayan, ayun lang siya. Bali, pinakabudigan namin yan mga kasari. Hello mga kasari, magandang gabi. Ang kasasara lang pala namin ng tindahan, ang oras ay 10:46 ng gabi. So, inantay namin yung nagtagay sa labas, nag-inuman bago kami magsara. Sayang naman yung binta, kailangan natin antayin sila. So, linggo naman ngayon mga kasari, kaya ganon. Ayan yung asawa ko, ayan. Ayusin mo na yung binta natin, love. Ha? Ayan, mag-ayos siya. Ako naman ay magdadaldal dito tungkol sa Red Horse dahil umaga kami nag-order. Anong oras na siya dumating? So, balik tayo mga kasari, no? Sayang yung binta dahil yun nga, umorder ako. Kahapon pa naman ako umorder ng alak. Sabi nung nag-deliver sa atin, love, wala daw silang boy, no? Silang dalawa lang daw ng anak niya. And then yung ibang tindahan na dapat deliveran nila, hindi nila na-deliveran. So, nagpasalamat kami at kami ay nasama sa binigyan nila ng aalak nila. And then anong oras na sila dumating, lab? 5:45 na, 7. 7:30 na ng gabi mga kasari. Nag-order ako na umaga kahapon. Tapos sabi ngayon i-deliver. Tapos kanina tinext ko sila ng umaga. Mga 8:30 ata. So, na-deliver gabi na 7:30 na ng gabi. Ayan. So, madami pa namang bumili ng Red Horse. Maraming nagtatanong. Ayan, wala kaming maibigay. Dahil kagabi, ubos talaga ng Red Horse namin. Ubos lahat. Kaya, sayang yung binta. Kaya, yung nabinta sa amin ngayong gabi na to is Alfonso. Kasi yung uminom sa labas kanina, Alfonso yung iniinom nila. And then, ay yung gin. Number 1 na mabinta, yung gin. Yung gin bilog. Combo. Ang kasama nun is pag wala kaming kalamansi, yung mga tang na anong gusto nila, pinakamabinta sa akin is pineapple tang, and then yung dalandan. Yung iba nun sa limpusa na lang katulad ng strawberry, mango, orange, lychee, ayan, mga mixed berries, ayan, sa limpusa na lang. Pinakamabinta talaga is dalandan saka pineapple. Saglit lang mga kasari. So, ayun mga kasari, magbabalik tayo. Pinapasok ulit yung pusa namin. Ayun pa, pero mayroon pa akong isang pusa sa labas makulit. Hindi pa pumapasok. Ayan. So, isi-share ko sa inyo kung, pero na-vlog ko na rin to dati. Hindi, i-vlog ko ulit. Kung magkano yung patong ko sa mga alak, kung ilang percent. Ayan. So, ang Red Horse pala ngayon mga kasari, ang isang case ng mocho, ayan, may kodigo tayo. Ang isang mocho is 580. So, 580 siya, tapos 20% yung ginagawa namin. So, 20% sa 580 is 116. So, 116 plus 580 yung isang case, ang total niya is 696. So, 696 divide 6. So, magiging 116 isang bote niya. So, alanganin naman ako sa 116, kaya ginagawa ko siyang 120 isang peraso ng Red Horse na mocho. So, ganon. So, ang puhunan talaga niya is 580 divide 6 is 96.66 lang. So, i-round up na lang natin ng 97 kasi, di ba? So, ang kita ko sa isang bote ng Red Horse is 120 minus 97. Ang kita ko is 23 sa isang bote. So, 23 times 6 equals 138. Ayan. So, ang kita ko sa isang case ng Red Horse mga kasari is 138. Isang case yun ha. Yun. So, dapat sa alak walang utang dahil malaki ang puhunan. So, yun sa mocho mga kasari. Pero mas malaki ang kita sa maliit. Saka mas mabinta din yung maliit, yung 500 ml na Red Horse. So, ang puna naman sa Red Horse mga kasari, yung maliit, yung 500 ml is 570. 20%, mag 114 siya. 114 plus i-add ko yung 570 na
isang case. So, 684. So, i-divide ko yung 684 divide by 12. So, maging 57 yung kalabasan niya mga kasari. 57 pesos. So, alanganin na rin ako dun sa 57. Kaya ginawa ko siyang 60. 60 pesos isang bote. So, ayun. So, ang puhunan talaga doon is 570 divide by 12. Ang kalabasan niya is 47.50. So, 47.50. So, binibenta namin siya ng 60 isang bote. So, mayroon kaming kita sa isang bote ng maliit is 12.50. 12.50. So, times 12, ang benta niya sa isang case is 150. So, ang kita ko sa isang case ng Red Horse is 150. Sa isang case na 500 ml. So, mas malaki ang kita ng 500 ml kaysa Mocho. And then, mas mabenta siya. Karamihan. Kasi yung mga maraming nagpa-parking dito sa amin mga kasari. Kasi malapit kami sa Inlex. Ayan, nakiparking dyan sa harap. Saka mag-anak ng asawa ko. Tapos, minsan, pag sahod o kaya break time nila, oo po, iinom. Minsan, nakakadalawa. Minsan, tatlo sila, nakakadalawa. Di, 6 na din yun. Doon naman tayo sa kasalo kasi yung in-order ko kanina mga kasari is tatlong 500 ml and then 4 na Mocho and then 2 kasalo at saka isang RC Miga. So sa kasalo naman kasari, ang kasalo namin dito is 272 ang puhunan. Divide by 12, so 26.66 siya. So pwede mo na rin ang puhunan niya is lumalabas na 23. So, ang bintahan ko ng kasalo mga kasari is 32. 32. So, isang bote naman is may kita akong 9 pesos sa kasalo. Ayan, 9. So, 9 times 12, 108. So, sa isang case, may malinis akong 108 na kita. Sa kasalo yon. Ayan. Tapos, sa RC Miga naman mga kasari, 260 ang puhunan ng RC Miga namin. May nakita akong vlog, mura lang sa kanilang RC, 248 something o 245, mura lang. Hindi ko alam kung anong lugar sila. Sa amin 260. Minsan yung isang nag-deliver sa amin is 258, hindi pare-pareha. Kung sino lang yung available na meron, syempre doon ka. Ayan, 260 divided by 12, ang puhunan niya is 21.66. So palagay na lang natin siya maging 22 kasi round off natin. And then, ang kita natin is 8. Kasi ang bintahan namin ng RC Miga is 30. So, may 8 kami sa isang bote. Ayun. So, 8 times 12, 96. Sa isang kabuuan ng isang case ng RC is mayroon kaming 96 na kita, mga kasari. Ayan. So, dapat ganun. Ako magpatubo kasi yung mga nag-deliver to sa amin ng RC, binibigyan din namin ng yung anak, binibigyan din namin ng tip. Kasi, nakakaawa din yung mga boy nila mga kasari, no? Pag dalawa sila, binibigyan namin tig 21. Ayan. Pakonsuelo na lang natin ba? Pasalamat din, mabigat, saka mainit ngayon. So, ayun yung patubo ko mga kasari kasi akala ko nga mahal na yung paninda ko eh. Pero mura pa rin. Kasi depende kasi yan sa location mga kasari. Sa amin dito sa lugar namin, mas mura ako magbenta ng soft drink sa kaalak. Kaya mabenta yung mga yan sa akin. Ganun ako magpatubo ng soft drink sa kaalak. Ayun. Tungkol naman sa kanina, sayang na sayang talaga. Ang hinayang ako mga kasari, no? Pag ganun tayong mga tindera, nakapanghinayang yung bibili sa atin, tapos wala tayong maibigay. Sabi ko na lang, wala pang deliver. Ayan no, nakita nyo naman sa labas, nandyan yung bote. Kasi nakalagay na, nakahanda na sa labas, sinanda na ng asawa ko yung case ng Red Horse na malaki, 4, saka yung 500 tatlo sa 2 kasalo sa isang RC. Nandan niya na sa labas. So, hinahanap nila Red Horse. So, syempre, inalo ko yung ibang alak. Meron kaming Sunmig Light, meron kaming Sunmig Apple, meron kaming, ang tawag nito, mga heart ring. Siyempre, hinanap daw nila mga beer lang. So, Red Horse nga lang daw. So, wala akong magawa. Ayan, no choice sila. Bumili sila sa iba. So, 130 ang bili nila. Tapos, deposit pa 10. O, di 140. Sa akin naman, yung Red Horse, 120. Matic, pag walang bote, 130. Kasi ang deposit pang Red Horse ko is 10. Yung malaki. Yung maliit naman sa Ace. Para ibalik agad nila mga kasari. Kasi ayaw kong ma-stress sa bote. Ganun yung patakaran ko sa mga bote. Ayaw kong ma-stress.
Yung ganun mula nang ginagawa ko yung ganun yung patakaran ko mga kasari, hindi ako naman problema sa bote. Ayun. So, anong oras naman? Nagdadaldal pa. Alas 11 na pala mga kasari. Umakyat na yung asawa ko. Ayun na yung na-share ko sa inyo about sa sayang na pag wala din tayong maibigay na alak. It's late yung dumating ng deliver sa amin. So, ayun lang mga kasari. Salamat sa panonood. Bye-bye!